Ayan, so good evening everyone. Kamusta naman ang weekend natin so far? Ayan, so tonight ang pag-uusapan natin is paano ba magpagawa ng bahay? So, ano ba yung mga tamang proseso from planning, budgeting hanggang construction? So guys, this is a free webinar. So if may mga kakilala pa kayo na gusto magpagawa ng bahay or may plano magpagawa ng bahay, invite nyo lang sila dito. So this webinar is free. This will be discussed by Architect Danny and Architect Dayan. So, ayan. Ready na ba kayo, guys? Okay. So, let me introduce Architect Danny Florendo. He is a licensed architect, former OFW, and the CEO, founder and principal architect of Formes Florendo Architects. So he is a 2017 base architecture graduate from Far Eastern University and has been recognized as a global Filipino architect, Dubai Royal Family Architect, International Property Awardee, Dubai MENA Entrepreneurial Awardee, and holds KHDA accreditation. So Architect Danny is pretty much very qualified to discuss these things with us tonight. So Architect Danny began his career abroad, gaining extensive experience in high-end architectural design and sustainable building solutions, given that he worked in Dubai for so long. So after returning to the Philippines, he merged with his former company for focused design and construction with his wife, Architect Dayan Florendo, to establish Formes Florendo Architects. So together, they provide innovative and sustainable design solutions, helping OFWs and property owners build their dream homes with confidence. So aside from those accreditations and those experiences, Architect Dayan is a digital advocate. So he co-manages Architect Dayan and Danny Facebook page with over 630,000 followers and the Kabahay community with 30,000 members. So educating homeowners about architecture, construction, and smart investments. So by integrating AI, modern technology, and structured business system, he ensures efficiency, innovation, and high-quality project execution. So I know you're all excited na to listen to Architect Danny, so hindi na natin papatagalin. Architect Danny, you can now take the floor with you. Naririnig ba ako? Naririnig? Type 1 if naririnig ako sa chat. Yun. Sige. Wait lang. Kailangan ko ilagay ito sa isang gilid para at least makikita ko siya. Okay. What's up mga kabahay? Magandang gabi. Ay, move ko muna to. Okay, so masaya naman ang gabi ngayon. Sabado, weekend. Clear naman, no? Yung aking boses. Okay, sige. Hindi ko na papatagalin pa. Ako si Architect Danny. And ang topic natin ngayon is paano magpagawa ng bahay. This is our second webinar for this series actually. The first one was explaining some details pero nagdagdag kami ng konti ngayon para may idea na ulit kayo sa 2025 kung magkano nga ba at paano magpagawa ng bahay. So lahat ng questions nyo sasagutin natin at the end of the webinar. For today, ako muna and then si Architect Dayan later. So, kung excited kayo, type 1 please. Type 1. Sige na. Gusto ko lively lahat. Even sa mga Facebook Live. Hello. Magandang gabi sa inyo lahat. Okay. Alright. So, if okay na lahat, magsisimula na ako. Okay? So, ano ba ang hangarin namin ni Architect Danny at Dayan? So gusto lang naman namin matulungan yung mga gustong magpagawa ng bahay sa Pilipinas. Of course, para maunawaan nila yung bawat hakbang at proseso from the design phase, tapos pagpaplano, tapos pagkuha ng permit, at hanggang matapos ang construction. So far, 200 OFWs na rin at counting ang mga natutulungan namin.
Some of them nandito po sa mga litrato sa kanan. Sa iba't ibang countries, even across 30 countries globally. So far, kung nakikita nyo yung hawak kong papel at yung mga design, yan po yung naitutulong namin kila OFWs, mga kababayan natin abroad. Kasi mas maganda na rin na may sinusundan ang mga contractor at ang mga gagawa para hindi tayo magsisi. At pangmatagalan na itong bahay. 20 to 30 years, sayang naman kung hindi maayos yung design. Okay? So almost 500 families na rin ang mga natulungan natin. Kung makikita nyo, may mga anak, may mga baby. Yan. So iba naman gustong magnegosyo. So yan. Marami tayong matutulungan dyan. And of course, importante, resilient at magandang bahay. Okay. Next. Tatanungin ko lang kayo. Alam nyo ba na 75% ng mga aspiring homeowners, whether OFW man yan, o kaya working class, o kaya negosyante, actually, they make this one big mistake. Kadalasan pinipili nila yung DIY or do it yourself. Wala namang mali doon, pero kapag walang professionals kasi o walang plano na susundan sa dream house nila, is nagkakaroon ng structural issues, plumbing at electrical. So parang tulad na sinabi ko dun sa interview, doble gastos. So back job lagi. So sayang naman, what if, 'di ba? What if na simula pa lang ayusin na natin ng tama. Kasi kung gagastos na rin naman tayo, tamang proseso na rin. Okay? Sige. Ano ba mga dapat alamin bago magpagawa ng bahay? Sige, didiscuss ko muna yung mga necessity o yung mga kailangan. So, ang pinakakailangan is budget. Nakita niyo yan? Yan, mukha kasi yung 200 bill, si architect na yan. Okay? Pero, ginagamit naman sa tama tulad nito. May mga bill of materials kasi na pinoprovide. Diyan nakasulat kung magkano magagastos. So, kapag may budget, diyan mag-a-align sila architect at si contractor para magbase dun sa budget nyo para pasok at hindi masakit sa bulsa. Kasi mahirap talaga magpagawa ng bahay at magpa-construction. Lalo na ngayong 2025, mahal ang mga bilihin. So every time nag-inflation, nagmamahal din ang bakal, nagmamahal din ang mga tao. Okay? So yun. Next natin is lupa. Of course, dapat ready ang lupa natin. Meron ba tayong TCT or Transfer Certificate of Title? Kung wala pa, walang problema. Meron namang Deed of Absolute Sale kung nabili nyo na. Okay? O kaya kung tinatransfer na sa inyo on process, kadalasan ito yung binibigay. Pero ang pinakamahalaga, may lupa na ba? Kasi kailangan talaga ng lupa na pagtitirikan o pagtatayuan ng bahay. Ito ang pinaka-importanting solusyon para para dito sa pagpapatayo ng bahay. Okay? Next natin. Didiscuss naman yan natin mamaya. Okay, pagkuha ng professional gaya ng architect. Okay, syempre, ako si Architect Danny. So, pag arkitekto ang kinuha nyo, ganito yung kadalasang process. Kung makikita nyo sa kaliwa, papunta tayo sa kanan, kadalasan, ang pinakaunang step natin ginagawa is nakikipag-usap tayo sa clients o kaya sa mga homeowners. Kung gusto nyo magpa-renovate, kung meron kayong commercial building, kung meron kayong residential, gusto nyo na mag-move sa mas malaking bahay, kakausapin namin kayo para malaman yung spaces na gusto nyo. Kung gusto nyo ng mga cinema, kung gusto nyo ng 3 parking, 5 parking, dyan natin paplanuhin, which is sa second na video, pinaplano natin at sa third, i-visualize natin gamit ang 3D design or perspective. Kapag meron na tayong perspective, yan yung pagbabasihan natin dito sa blueprint kasi meron reference sila electrical, sila plumbing, at si structural engineer. Ngayon sa dulo, kung makikita nyo, nagsa-sign and seal na ang mga professionals at ang owner. At kapag na-construct, ganito ang itsura and syempre bibisitahin dapat nila professionals yan para na-ensure na nasusunod ang mga design at nasa plano para walang substandard na mga materyales at hindi rin minamadali at mas-sacrifice ang quality. So yun yung pinaka-importante kaya meron tayong professionals. Kung makita nyo habang nasa design sa baba, kung ano may nasa design, sunod talaga dapat yan sa actual. Hindi pwedeng may labis, hindi rin pwedeng may kulang. Pero kung gusto nyo mag-upgrade, pwedeng maglabis. Pero hindi pwedeng kukulangin. Kasi yan yung napag-usapan nyo sa inyong pagpaplano at sa pagkuha ng budget. Okay? Sige, next. Okay, so, ito na naman tayo. Si aspiring homeowner. Okay, meron tayong dalawang classification ng homeowner. Meron si Marites at si Maricar. Okay?
Okay. Si Marites, siya yung napaka, ano, napaka-skeptical niya. Gusto niya siguro, kaya naman na siguro ng mga kakilala ko. Kaya na siguro ng kamag-anak. Okay lang naman yun kasi may recommend, may refer. Pero meron naman si Maricar. Si Maricar naman sabi, okay, magsisimula naman ako ng pangarap kong bahay. Why not invest doon sa mga nakakaalam talaga? Why not invest doon sa mga napapanood ko or pwede ko namang malaman dahil meron naman sa social media. Okay? So si Marites, skeptical. Si Maricar naman, more on gusto niya yung sigurado na. Okay? Eto. So lumapit kay kumpare. Okay lang naman yon. Kaso ang problema, ginagamit yung 4 kantos. Pang level. Pero si architect, syempre, kailangan i-level up. Pero yan. Iba pag si architect kasi meron siyang reference eh. Okay? Pero wala akong disrespeto dito. Kailangan natin sila foreman. Kailangan natin ng mga labor. Pero mas magandang magtiwala at makapag-usap sa professional pa rin para alam nila yung detalye ng bahay. Okay? Sige. Ito pa. Yung nagiging problema is ganito, wala ngang structural engineer, which is si engineer very important, very very important. Kailangan natin ng mga civil engineer para maglagay sila ng structural design, which is mga poste, biga, kasi delikado kapag ganito lang na pinagdikit-dikit or tagpilang na hollow blocks. Pag may bagyo, maaring, o kaya lindol, maari talagang may chance na bumagsak or magkaroon ng disgrasya. At ang peligro na to, hindi natin masasabi kung kailan at maganda maiwasan, lalo na kung may mga anak tayo. Sa kanan, yung poging architect na may kasamang client, kaso ito, resort na. Okay. So, sa resort, pwede rin kasing gawing business. Mamaya pag-uusapan natin yung paano ba natin mapagkakakitaan yan. Okay? O, ito pa ang problem, kadalasan. Yung hagdan, hindi nako-compute ng maayos, kaya nagkakaroon ng discrepancy sa site. Ang hirap baguhin at magtibag sa site kesa baguhin at burahin sa papel. Okay? So far, 'di ba? Medyo marami realization. Ganun talaga, pero ganun eh. 2025 na eh. So kailangan talaga investment. As tulad nga ng sinabi ng mga ibang client, investment talaga. Pero sa kanan, tulad ni Maricar, gusto niya dito sa dito sa professional. So nasusunod naman. This is a Taytay project pala in Rizal. Okay? Sige. Ano ba mga common mistakes na maaari nating iwasan as a wais Pinoy homeowner? Wais na tayo ngayon, 2025 na kasi bagong taon. So, iwasan natin do it yourself. Again, yan, kadalasan makikita nyo to sa Facebook. Kasi marami naman talagang Facebook group na. Pero ang problema, instead na tanungin natin at maraming opinion na comments ng iba, bakit di na lang tayo lumapit sa may mga, kasi sa may mga opisina, tapos nakikita nyo namang may mga nagagawa talaga. Kesa yung nagka-canvas tayo sa mga Facebook group, o tapos ang magang sasagot lang dyan is yung mga hindi naman talaga qualified. At mga libreng plano, yan, gagawa kayo ng plano, nanghingi ng plan, tapos i-recycle yung plan, ayun, gagamitin ulit yung lumang plan na hindi naman aakma or tugma dun sa lupa nyo. So ano mangyayari doon? Paano kung may lupa ka sa Baguio? Tapos ginawa mong design is pang Maynila. So ang problema doon, may mga slope. So hindi talaga pwedeng i-copy mo lang yung Maynila na design o plano doon sa Baguio. So far, nagigets yun kasi at ito yung problem eh kapag wala ring professional eh. Yung license, yung lisensya, walang liability. So kung sakali mang tumagilid ang bahay tulad nito, kailangan kasi meron pa rin tayong liability as the professional. As responsible, sino ba talaga yung gumawa? Kahit si contractor, kailangan talaga ng liable. Okay? So, ano ibig sabihin ng liable? Ano ang katunog ng liable? May mahabol. Okay? Okay, next. Arc Mamaru. Tawag ko lang sa mga namamaru kasi may mga nagmamarunong talaga. Hindi naman may iiwasan yan. Pero tingnan niyo yung tanong, pwede na ba ang 12 mm na bakal para sa mga poste kung may second floor? So napakadelikado ng mga 12 mm na bakal. Kasi kadalasan this is for for interior walls o kaya for let's say sometimes ginagamit na rin siya for CR pero kadalasan 10 mm sa CR. Pero may iba ginagamit 12 mm para mas safe. Pero hindi talaga siya pwede pang poste. Ako ay architect, hindi ako engineer. So si engineer kabisado yan. And pag nagtatanong sa Facebook, syempre hindi naman lahat engineer. So mahirap nang lumalapit lang tayo sa social media. Okay. Yung tanong tulad nito sa kanan, pwede na daw, pwede na yan, okay na yan. Walang poste, okay lang yan.
Finish naman na daw eh. Hindi na daw makikita yung poste. Delikado po yun. Okay? Next tayo. Sa Architectural bahay. tips, Kaya kailangan kadalasan natin ng mga foreman, engineer kung nagbibigay printed sa akin nila ng kung ilan magagawa. dito ang Sir, gagawin Sir, para kaya safe kaya ka sa natin bahay mo. tapusin yan. Alangan Wala naman namang ng mga problem. problema Pero ako. yun nga, kapag Ito hindi lang tipid, ako tapos after 2 isang years, na-complete ilang ka bagyo ng ba gastos, dadaan at 1 million all-in-one na at naman. okay ba Bakit na nagtiwala ganun lang ako sa nangyayari? foreman Ang ko mas na malala, estimate niya tapos professional napagastos pa ako. yung Iwas tayo sa doble gastos. Lagi tayo sa mga mag-seek Sabi ko ng naman, professionalization kapag nagpapagawa. Okay. Ito yung pinakamalala, which is, ito yung talagang ayaw natin mangyari at iwasan natin. Yung disaster or death na pwedeng mag-cause from our, syempre, para sa ginawa rin natin actually. So, kung kaya maiwasan, mag-ano na tayo, lumapit na tayo sa mga pwedeng liable dito. Okay. Bakit nga ba importante ang plano ng bahay? Okay. So, kung meron design, kailangan masunod talaga sa site. So, isa yung pinaka-importante na kailangan malaman is yung location niya, yung space requirement, of course, yung He's a budget good niya. architect. Okay. Ito yung sample lang ng resort. Okay. Ang pinakalalapitan natin, syempre, si architect sa simula pa lang kasi meron tayong floor plan, 3D design, tapos yung mga elevations para nakikita nyo yung itsura at sections. Of course, doors and windows schedule din and yung mga site development plan. Ano ba yung itsura ng mga yon? So, ganito yung itsura nun. May mga plano, merong mga windows and doors. Nakikita nyo na kagad kung ano yung door na gagamitin sa main door, ano yung window, kung sliding ba yan, kung awning ba yan. So, yan yung mga pinagbabasihan and susundin dapat sa construction site. At makikita nyo na rin yung sukat. So, yan. Very important yan. Kasi yan yung architectural plans na sasabit natin kay munisipyo. Okay. Ano ba muna itutulong ni architect? Kadalasan, si architect is the one who coordinates with munisipyo for admin. Kung meron kayong, kung ang lupa nyo is nasa subdivision, importante yung magpa-check sa HOA o kaya sa mga developer. Kasi meron silang deed of restriction. Ibig sabihin ng deed of restriction, mga pinagbabawal at may mga limit din sa subdivision para masunod at maging maayos yung itsura ng pinaka urban planning ng subdivision. So sa munisipyo, kung maayos yung pagkakaplano, hindi kayo pwedeng tagain ng mga nandun sa loob at nagtatrabaho, especially dun sa mga nagsasubmit ngayon. Hindi kayo iwas tayo sa mga under the table, iwas tayo sa mga ang taas-taas na permit fees kung nasusunod yung mga plano according sa design nila architect at nila engineers. Iko-contest nyo as homeowner kasi yan dapat yung susundan. Tama naman yung ginawa nila, bakit kayo maniningil sa amin ng malaki? Okay? Pangit na design. Kapag pangit na design, again, 20 to 30 years, dyan tayo titira. So, why not invest in the beginning? Para at least, nakikita nyo na kagad kung ano yung itsura. Pero, kung magpapa-design naman kayo, huwag naman ganito yung ano ba to, viyos sa balkonahe. Huwag naman ganyan. Yung tamang planning lang. Okay? Next also is yung maloko or mascam. Number 1 na nangyayari to, especially dito sa Pilipinas. Kung kilala nyo tong dalawang magpartner na to, sila yung vlogger. Yung vlogger na naloko ng fly-by-night na kung sino man ng kontrata. Tapos 8 million yung tinangay. So hindi lahat talaga is mapagkakatiwalaan. So mas maganda i-check nyo yung mga credibility, sino-sino yung mga naging clients, ano yung mga projects nila, at wala namang masama kung magtatanong. Okay? Yung iba naman kasi dyan, kapag nakuha na yung down payment, hindi na nagre-reply. So, ginost ka na, friend. So, wala na. Ang hirap niyan kapag nag-down ka na ng mga milyon, tapos, yun nga, million yung dina-down payment. Hindi naman biro makakuha ng 1 million. So, sana, i-prevent natin yan. Kasi, hindi man pwedeng tansya lang yung bayad tsaka tansya yung estimate eh. Saan manggagaling yung basis na yun or reference na yun? Mas maganda yung meron kang nakikitang plano kung magkano aabutin dahil nga meron kayong sinusundan na plano o design. Okay? Next, ito, kapag walang architect, ito yung mga kadalasan nangyayari. Pakita ko lang. So, madilim, mainit kasi parang ang sikip, tas walang ilaw, walang ventilation, nakatumatagilid yung yung sa lupa kasi hindi na sa soil testing. And of course, kapag bumagyo, ayan nga, medyo delikado dahil naka mga pang-support lang. And of course, tulad sa baba, mali yung planning, kaya nagkakamali-mali yung sinusunod sa construction. Okay? Sige. Kapag meron namang architect, ano makukuha? So,
yung design na gusto nyo, makukuha nyo. For example, itong nasa kaliwa, minimalist. So, pag minimalist, ano ba ibig sabihin nun? Hindi masyadong maraming detalye. Simple lang, pintura lang. Tapos, yung mga windows, pwede kayo mag-invest ng mga windows para medyo maganda, pure window, o kaya, yun nga, more on white paint lang, tapos onting spandrel, PVC, yan. Pwede na yun. Basta minimalist lang. Meron din naman yung mga design na, yun nga, elegant, pero ito naman maraming detalye tulad nito sa gilid. Na kung makikita nyo, depende rin yan sa subdivision kung ano i-allow nila. Kasi baka may theme. Kunyari, camellia. Hindi naman pala pwede yung mga modern design. So, doon tayo nagbe-base sa theme nila admin. Kaya dapat susunod rin sila architect doon. Kaya maganda nagtatanong din sila sa mga HOA. Okay? Meron din building height. Kasi kailangan malaman kung allowed ba na more than 9 meters. Kaya ba magtatlong palapag, 4 na palapag, pero 9 meters lang. So, hindi pwede. Kasi meron silang sinusunod na restriction. Okay? And then also yung mga fence o gate. Kasi kung makita nyo dito, itong fence o gate na to, solid. May ibang admin o subdivision na hindi nag-aalaw niyan. Ang inaalaw nila is ganito. Yung parang grill lang. Lattice tawag nila. O kaya half wall. Tapos the rest is, yun nga, mga grills. See-through. Kaso wala namang privacy. Pero susunod tayo kay admin. Kung hindi, kukunin ang construction ban. So construction ban, pwedeng may discuss mamaya. So pwede pa namin explain yun. So, maliban sa residential, kung magpapagawa ka naman ng resort, pwedeng-pwede. Kasi nabivisualize mo na eh. Ano bang itsura ng resort architect? Sige, pagawa muna ako architect sa'yo ng parang pinaka-general site plan. Ano ba magiging itsura niya? Yan. Kitang-kita mo na kung saan yung placement. Kahit wala pa talagang budget, pwede mo nang ma-prepare kasi nakikita mo na may future provision o abang para sa pool, para sa mga, let's say, cabana, o kaya sunken garden. Merong mga, tulad neto, may mga pailaw. So, depende rin kasi kung gusto niyo yung parang grease, yung ano yan, yung mga o kaya yung mga Bali style or Bali inspired. Uso na rin kasi ngayon yun eh. So, depende kasi tropical talaga ang country na Philippines. So, pwedeng-pwede. Okay? So, pwede resort. Pwede rin commercial design. Yung commercial project naman, ito na yung mga 6-story, 5-story na pwedeng gawing apartment, pwedeng gawing Airbnb, yun. And then of course, pwede rin siyang gawing mga pwede rin man residential o kaya mixed use yung tinatawag nila. Mixed use is sa baba, ginagamit pang commercial spaces like yung mga mini stop, bangko. Tulad nito, yung nakita nyo, pinakita ko kanina. May index salon, may water refilling station, tapos sa taas, paupahan. So kapag merong architect, may commercial design, pwedeng pagkaperahan. Ang tanong nyo sa akin, mga kabahay, pagkakaperahan ko ba yan? Pwede naman. Kasi pwede naman kayong sa lupa nyo magpa-design ng apartment. Tulad nito, this is in Taguig. So currently, this is a 16-door apartment na may commercial space sa baba. Wala namang problema kung gagawing commercial yung baba as long as may apply natin siya as commercial permit. So kapag may commercial permit tayo, bibigyan tayo rin ng business permit. So ito yung mga pwede nyo gawin sa baba, tapos sa taas, mga residential, pwede naman units na yun. Tawag doon mixed use kasi mix ng commercial, mix ng residential. Okay? Ang maganda dyan, nakikita mo nyo na sa simula pa lang magiging itsura nung apartment o nung design yung mixed use building at yun yung susundan sa construction. So yun. If ever then, bigyan ko kayo konting tip. Yung iba, nagpi-pre-selling. So pre-selling, wala namang tulad ng mga kondo, papakitaan kayo ng plano, papakitaan kayo ito yung magiging itsura ng magiging building na itatayo dito. Kung gusto mo mag-reserve, pre-selling, ganun. May iba ginagawa yung ganun kasi nga meron silang malalaking properties. So nagpi-pre-selling. And then meron na kagad na investment. So depende naman yan kung i-allow rin nung sa dun sa subdivision nyo o kaya dun sa mga property nyo. Pero ganun yung ginagawa ng ibang investor kasi magandang negosyo din talaga yung rental. Rental income, tinatawag nila. Okay? Next is, pwede Ngayon lang ako pagkakarahan nagpagawa, din is nagpa-design. build and sell. So, syempre So, ito pipiliin ko na yung po yung madalas dun sa nangyayari na to professional ngayon po kung gusto ko po mabigyan dito sa Pilipinas, ginagawang negosyo na rin yung build and sell. Okay, yung build and sell naman, ang pinaka ginagawa nila is i-build nila yung bahay sa lupa, tapos ibebenta nila ito on a price na depende kung ano yung presyo nila ng owner at
pag pina-appraise kung magkano man yung aabutin. Pero kadalasan, pwede silang lumapit sa mga broker o kaya sa mga, let's say sa mga real estate na professionals para malaman kung magkano aabutin at pwede nilang ma-market. So, for example, nagawa ng mga 10 million, pwede nilang maibenta ng mga 15 million, okay, 16 million, or 20 million, depende kung magkano abutin. So, pwede rin yung ganyan na idea. Basta maganda yung design. Yun kasi yung pinaka-importante. Nasusunod yung design at maganda yung design na ibebenta. Okay? So, i-discuss ko lang ang pinaka-partner namin dito sa design and construction. Of course, we have civil engineer. Kung meron tayong civil engineer dito, type 1, kaway-kaway. Hello? Hello mga engineers. So, kadalasan sila yung gumagawa ng mga foundation plan, foundation details, column. Yan, yung mga poste, biga, yung pinakahaligi o kaya yung magpapatibay ng bahay sila. So, saludo kami sa lahat ng mga engineers kasi they are well trained to compute for this. Hindi lahat magaling mag-math at mag-compute ng semento. Pero sila engineers, talagang semento proven, battle tested. Okay? So, ito ang mga itsura ng mga structural plans, analysis. So, may footing, may mga foundation plan, floor framing plan, mga details ng mga bakal. So, ganito. Medyo mahirap siyang intindihin. Pero, sa munisipyo, tinitingnan to at review para malaman nila kung nasusunod ba talaga sa building code. Building code, yan yung sinusunod natin dito sa Pilipinas. Okay? Sige, meron pa. Sino pa? Kapag wala pa lang civil engineer, ito yung nangyayari. Hindi ko alam kung bakit tumatabingi. So, yun. Nasa bakasyon na kung sino yung gumawa at nagbuhos niyan. And, nagtatanong sila sa Facebook kung ano magandang kulay kahit na ganito yung, sorry, excuse me. Kahit ganito na yung nagawa, wala man lang poste, tinapalala ng mga hardiplex or gypsum kung ano man yung light material para lang mabuo yung bahay. Napakadelikado kasi kapag sobrang lakas ng hangin, maaaring mabuwag to and maaaring mag-collapse. So, yung mga nasa ilalim o nasa baba, pwede maapektuhan yung mga katabing bahay. Okay? Pag walang civil engineer, eto, joke lang naman ito, pero pag pinukpok natin ng yelo, maaaring mag-crack. Pero, syempre, hindi naman mangyayari ganyan. Pero, yun nga, it's a possibility. Okay? So, iwasan natin. Okay, meron tayong master plumber. Ito naman yung mga kailangan natin pagkatiwalaan para sa mga tubo natin, para sa water line, sewer line, sanitary. Yan. Kasi meron silang dinedesign na mga water line, kung saan nanggagaling from main supply ng water line. Let's say si Manila Water Supply, sila Prime Water. Depende sa subdivision o sino yung pinaka main na provider nyo. Ko-connect niya yan from your metro up until sa inyo, sa bahay nyo. Pwede kayong water tank, at least masabi nyo in the beginning para gawa ni master plumber ng design. So, importante yung design kasi ang si master plumber, gumagawa rin siya ng sanitary drawings. Yung sanitary drawings, para naman to sa septic tank. So, septic tank is para sa mga dumi, sa mga, yun, alam nyo na, sa mga ihi, dumi, kailangan talaga merong lalagyan at pinag-iimbakan para hindi nagbabara o babaho yung bahay. Okay. Pag walang master plumber, minsan sinusunod lang or dinidiskartehan lang sa site. Ang problema dito, pag pumutok to, ang hirap ayusin at i-maintain. So, maintenance ang nagiging problem. So, in the long run mo kasi makikita yung mga problema kapag hindi nagtiwala. Maaring maganda ngayon, pero in the long term, nagkakaproblema. So, mas okay na rin na meron kayong pwedeng tawagan o itanong kung bakit nangyari to kasi gawa ito ng mga designers. So, yun yung pwede nyong ihabol sa kanila. Okay? Last is electrical engineer. Electrical engineer para naman to sa mga kuryente, pang power, pang lighting, at yung mga electrical analysis. Now, meron bang mga electrical engineers dito? Baka meron tayong mga engineers na nanonood. Hello, magandang gabi, magandang umaga sa inyo. Okay, so kadalasan ang pinoprovide naman nila engineer is yung mga para sa ilaw, para sa inyong mga outlet. Okay? Maaring yung microwave nyo, ref nyo, kailangan ng additional outlet. Meron tayong engineers para gawin yan. So nagde-design din ng mga engineers, electrical engineers dito. Pinoprovide nila yan para sa mga ilaw nyo at sa mga accent light nyo rin. Kung sakali mang gusto nyo mga LED na ceiling o kaya dun sa mga ilalim ng mga island counter, kadalasan yun yung ginagawa. So kailangan meron tayong design doon. Okay. Pag walang electrical engineer, yan.
magkakaroon ng mga power trip o kaya mga live wire bigla na lang o kaya kung ano man yung biglang nagkakos ng sunog. Number one cause talaga ng sunog is usually nanggagaling sa mga electrical problem or circuit problem. So, iwasan na natin to kasi mahirap rin na magkasunogan dahil kadalasan sa Pilipinas, dikit-dikit ang mga bahay. Okay? So, lastly pala, gusto ko rin mag-hello sa mga interior designer na kapartner namin. Kadalasan, at ito yung mga, nalilito rin kasi ang mga homeowners. Pero, interior designer, importante sa pagpapagawa ng bahay. Kasi, kung gusto nyo pag makita yung loob ng bahay nyo, syempre, kailangan meron tayong interior designer na kapartner. And lalapit tayo sa mga interior designer kasi mas kabisado nila yung mga gagawin sa pangloob na design. Sorry, excuse me. And then, ito kasama to sa sinasabit natin sa munisipyo, which is specifications, yung mga materyales na kailangan gamitin sa site, yung methods, kung paano ginagawa. And of course, bill of materials, yung quantity, yung labor, yung materyales na gagamitin, ito yung listahan. Ito yung pinaka-pinagbabasihan. So, kailangan to ng munisipyo. Maliban sa munisipyo, sino pang nangangailangan nito? Yung mga housing loan program na i-discuss to ni Architect Dayan later, pero yung ang mga home loan, nanghihingi sila ng ganito, mga items, requirements nila to, para malaman nila kung magkano yung ipapafund nila or ipapaloan nila. Meron silang basis. Again, importante talaga ang design kasi kailangan ng basis. Hindi pwedeng nakalista lang sa karton or sa palara tapos yung ibibigay natin sa bangko. Hindi i-accept yun. Kailangan merong professionals kasi alam nilang may nag-invest talaga kayo at yung bangko mababayaran o may kapasidad kayong magbayad sa kanila dahil meron kayong ininvest na sa simula pa lang na professionals. Okay? Sige. Ito yung mga blueprints. Ito yung pinaka-final na, binibigay nila architect, nila engineer. And also, ito yung mga sasubmit natin kay munisipyo. So, kadalasan ito yung mga tinatawag nating blueprint na sign and seal. So, kapag nasubmit kay munisipyo, i-approve nila, check nila yung parang permit fees, kung magkano i-aabutin. Pero, mas maganda, meron kayong ganito para nasusunod sa construction. Yun yung importante. Okay? So, may mga nagtatanong kasi, nag-e-expire ba ang plano? Okay, yung plano, kung ano man yung design dun sa plano, hindi naman siya nag-e-expire. Pero ang nag-e-expire, yung mga tax receipt ng mga professionals. Okay? Hindi yung PRC number, PRC number, rinire-renew yan every 3 years o kaya depende sa kung bagong pasa lang, may mga ganon. Pero nagre-renew ang mga professionals. Pero tax receipt, which is PTR na tinatawag, professional tax receipt, rinire-renew yan every year kasi kailangan magbayad ng tax ng mga professional. So yun ang nag-e-expire at kailangan palitan lang kailangan mag-renew lang yung professional para yun yung ilalagay dun sa plano at isasubmit sa munisipyo. So kung nag-expire ba ang plano, hindi nag-expire ang plano. Kung ano man yung design mo, yun pa din. Hindi man magbabago yung sukat ng mga dinagay nyo. Ang magbabago lang is, of course, yung presyo ng materials. Okay? So, maaaring magbago din ang bill of materials. Yun yung pinaka magbabago kasi yung presyo ng bakal iba na after 2026, 2027. Ang taas na dati mababa lang kahit ngayon mga semento at yung mga ang tawag dito, yung mga bistay o kaya yung mga buhangin. Grabe, ilang pesos na ang pinatong. So, iba talaga. Okay? So far, learning naman. Can you type 1 kung natututo tayo? Okay. Sige. Kung natututo tayo, mas magda-dive in dyan ang ating isa pang guest speaker today, ang aking partner. At of course, siya na rin naman ang mag-i-explain ng mga katanungan regarding sa loan at sa iba pang kailangan construction documents at permits. So, without further ado, I will introduce again. Okay, sige. I-explain na natin with Architect Dayan na yan. Okay. Ayun naman, grabe. Sobra naman magturo si Architect Danny. Talagang in-explain na lahat mula design, importance ng design, paano ba tayo kikita dyan, ano bang halaga niyan, hanggang sa in-explain na lahat ng detalye mula umpisa hanggang sa makarating sa permits
no? Napakahusay talaga ni Architect Danny. Napaka-comprehensive nung kanyang explanation. Ngayon, second part ng ating webinar, free webinar. Again, if may mga kakilala kayo na gusto din magpagawa ng bahay o may plano magpagawa ng bahay, i-share nyo tong live na to or i-share nyo tong video na to. Invite nyo sila sa Zoom meeting. If may mga tanong kayo, i-chat nyo lang din sa ating Zoom chat. Ano yan, live yan, sasagutin ng ating mga architects. So, pangalawang part is si Architect Diane Florendo, naman ang wife ni Architect Danny. So, Architect Diane Florendo is a licensed architect. She is also an entrepreneur and a business mentor dedicated to transforming architecture and construction industry through innovation, technology, and education. She earned her BS Architecture degree from Polytechnic University of the Philippines and co-leads Formes Florendo Architects. But beyond architecture, she also heads Formes Creatives. So she is a brand and creative specialist that helps business grow through strategic content, branding, and design. So with a strong background in branding, marketing, and digital transformation. But beside her professional pursuit in life, she is also a passionate leader and a mentor. So she continuously invests in her team's growth and upskilling, integrating AI tools and systemized process to optimize their project execution. So iba talaga ang tandem ng Architect Danny and Diane. Ano yan, meron tayong sobrang galing designer at meron tayong strategic thinker with an expertise in branding. So she is also recognized for her entrepreneurial impact. She was named one of Go Negocios' most inspiring entrepreneurs at very young age. Guys, her work has also been featured in major media outlets such as ABS-CBN, Teleradio, GMA TV, and other platforms. So, hindi lang maganda, sikat pa ako naman. Ba talagang tandem na Architect Danny din? So, her journey from humble beginnings to a successful architect and entrepreneur is a testament of resilience, vision, and purpose-driven leadership. Iba talaga. So she remains committed to empowering OFWs and property owners by providing expert architectural solution and fostering a culture of innovation, sustainability, and excellence in the industry. So, like Architect Danny, Architect Diane has this amazing accreditation. And without further ado, let's now go to the next part. Well, she will be discussing the construction part naman of pagpapagawa ng isang bahay. So, Architect Diane, you may now take the floor. All right, thank you for that very beautiful intro, Architect Julina. So for today, we will be discussing kapag kompleto na yung mga blueprints, yung mga drawing, yung design, magpro-proceed naman tayo sa application na of building permit. So, rinig naman ba ako? Type 1? Okay. So, etong mga building permit, ito yung mga government ito yung mga sinasubmit para ma-approve, then pwede na mag-start ng construction. So, as discussed, yung mga blueprints na nabanggit ni Architect Danny, pwede rin po itong i-submit sa bank loan, sa pag-ibig loan, pati ito na rin yung gagamitin as reference sa construction. So, ano-ano nga ba yung mga permits? So, first of all, ito yung building permit. It's composed actually of building permit, sanitary, electrical, meron mga electronics about sa mga CCTV, then mga fencing. Pero most commonly, ang building permit is ito. So this one is unified application form for building permit. But currently, since na-approve na ang batas sa Supreme Court na only architects lang ang mga pirma ng architectural plans, mawawala na ang unified application form. Kasama na din dito ang pagpasa ng 5 sets ng blueprint, mga design specifications, ito yung mga details
ng mga materials, kung paano i-install, and kung ano yung mga bill of materials. Currently, kailangan rin po ng structural design at electrical design, pero depende po ito sa laki ng structure nyo, pwedeng sa bahay or kaya sa building nyo. Pero nakadepende kung i-require siya. Then, after nun, dito naman papasok yung mga documents na manggagaling sa owners. Usually, ito ang copy ng title, which is TCT, tax declaration, mga tax clearance na proof na nakabayad na kayo, at current real property tax receipt. Kasama na rin dito, if ever nagre-rent ka, contract of lease. Yan. So, ito is architectural permit. Ito yung finifill upon, then isa-sign and seal ni architect. Ito naman is locational clearance. Dito i-check yung zoning, if residential ba or commercial or agricultural ang papatayuan ng structure mo. Kasama na rin dito ang safety evaluation clearance at Meralco yellow card. Kapag bago pa lang yung property mo at mag-a-apply kayo for temporary connection para mag-start ng construction, usually, after building permit, ito yung kailangan para makapag-apply kayo ng Meralco yellow card para makabitan kayo ng temporary electrical connection para makapag-start kayo ng construction. Next naman dito, pag-uusapan natin ang Pag-ibig Loan. So, sa Pag-ibig Housing Loan, dito is ang difference niya sa bank loan, kailangan muna ng initial na capital. So, usually, ang Pag-ibig, merong minimal amount lang na ibibigay kapag nag-loan ka. Kapag nakita niya na medyo may progress na, magsabi lang kayo na may certain percentage sila na table na kailangan kapag nag-construct, let's say nakahukay na ng pundasyon, meron ng mga tie beams, may flooring na ng ground floor, may mga columns na, mga poste yung bahay mo. Pati let's say may slab na ng second floor. Kapag nakita na nila na okay na ang progress ng construction, doon pa lang sila nagre-release ng funds. Usually, ang release ng funds sa Pag-ibig kapag nag-check na ng inspector is around 1 to 2 weeks. Nare-release na. If mag-apply ka naman ng Pag-ibig Housing Loan, usually tumatagal ito ng around 1 to 2 months. Pero mostly, 1 month na approve na kaagad. Sa Pag-ibig, pwede kang kumuha ng co-borrower. Pwedeng kapatid, pwedeng asawa, pwedeng parent. Pwede rin, basta hindi 65 years old kapag natapos na ang term. So, usually sa Pag-ibig, pwedeng tumagal yung loan mo hanggang 30 years. So, pwede ka mag-apply ng 5 years, 10 years, around 15 years, or 30 years. Basta ang age ng nag-a-apply, hindi lalagpas ng 65 years old pag natapos na ang loan. So, dito sa Pag-ibig, very flexible. And usually, mas mababa yung interest rate niya kesa sa mga bank loan. Sa bank loan naman, ang difference, meron silang mas malaking initial na binibigay kapag nag-apply po kayo for loan. So, mas malaki ang initial na binibigay pag magko-construct. Pagkatapos, meron rin silang parameters ng 30% completion, 60% completion, at 90% completion. Usually, guys, kung magpapagawa talaga kayo ng bahay, at least meron kayong mga 30% ng construction cost. Dahil dito, kailangan rin kasi ma-hit muna yung certain percentage bago mag-release ang Pag-ibig at ang mga bank para sa mga loans. After naman na sa final inspection, dito na papasok yung approval. So, usually nag-a-apply ng occupancy permit.
So, sa Pag-ibig Housing Loan, as discussed yung requirements kanina, ang mga building plans, mga architectural, structural, electrical, at plumbing, kasama na dito yung specifications at bill of materials na sign and seal ng architects o civil engineer. Usually, pag mag-apply ka, yung application, yung proof of income. Sa mismong proof of income, kung mababa lang ang income mo, pwede ka kumuha ng co-borrower para mas malaki yung ma-loan nyo. Again, pwedeng kamag-anak, kapatid, kapamilya, para mas mataas yung pwedeng i-loan. Ito yung mga other documents, katulad ng mga real estate tax receipt, yung mga other loan loan documents, pati mga ito, mostly mga loan agreement na yun. So, dito, makikita nyo, meron online to, guys. Pwede nyo lang i-search. Pag-ibig Housing Loan Calculator. So, if di nyo alam kung magkano ang magiging monthly nyo sa ilo-loan, pwede nyo po itong gawin. So, dito, kunyari, ang ilo-loan nyo dito is 3 million. Sa 3 million na yon, let's say, gusto nyo siyang bayaran ng 20 years, and merong fixed na pricing period na 1 taon. So, fixed meaning, hindi gagalaw yung interest nyo within 1 year. So, pwede siyang 3 years, 5 years. Ang required income para sa loan na to is 70,000 on a monthly basis. So, let's say kung ikaw ay kumikita ng 30,000, pwede kang kumuha ng co-borrower na halos more than 40,000 para ma-approve yung housing loan nyo. So, dito makikita nyo yung principal and interest, 21,000 kasama ang insurance. Around 22,000 na magiging monthly amortization nyo for 20 years kapag maglo-loan kayo ng 3 million na construction ng bahay nyo. Dito naman, how much money can you borrow? So, kung naka-base naman tayo kung magkano ang sahod nyo. Let's say example, ang sahod nyo is 50,000. Magkano yung pwede kong ma-loan? Let's say, ang pinaka matagal na taon kung kailan magbabayad is 30 years. And merong fixed pricing period na 5 years ang interest. Ang pwede mo i-loan is around 2.7 million base sa income nyo. And itong maging monthly amortization nyo is around 18,000 para ma-pay off ang loan nyo for Pag-ibig loan. Next, ang difference. Dito sa Pag-ibig loan, kailangan at least 24 months bayad ang pag-ibig mo. Ang ibang tao, ang ginagawa nila, isang hulugan sila nagbabayad isang bagsakan sila nagbabayad ng pag-ibig kung gusto nila mag-pag-ibig loan. Pero if meron kayo existing, at least kailangan at least 2 years nagbabayad kayo ng pag-ibig. Kailangan hindi kayong mas matanda ng 65 years old sa date ng application ng loan. And dapat hindi more than 70 years kapag nag-mature na ang loan. Dapat wala rin kayong existing na loans na overdue. Kumbaga, meron kasi silang record if good payer ka or hindi ka good payer. And dapat wala ka ibang pag-ibig loans na canceled at foreclosed. Dito naman sa bank loan, mas flexible kasi ang bank loan. Pero mas maraming documents ang kailangan dito. Dito naman, pwedeng 21 to 65. If employed po kayo, at least 2 years. And if self-employed po or may business, at least 3 years na running profitable. Na profitable operating yung negosyo nyo. Ang minimum na monthly income nyo dapat is around 30 to 40,000. And depende sa bangko, pwede magbago pa ang mga requirements nila.
Um, Next is Pag-ibig Housing Loan. Try ko yung i-share ang audio. Pag nagpapaloan kasi, for example, may gusto, pag nagpapaloan kasi, Naririnig ba? for example, may gustong magpagawa ng bahay, nagpa-loan, minsan kailangan nila ng pag-ibig or ng bank. Pag nagpapaloan kasi, for example, may gustong magpagawa ng bahay, nagpa-loan, minsan kailangan nila ng pag-ibig or ng bank, check nila yung accomplishment dun sa bahay bago sila mag-release ng Yes. fundings nila. Sometimes kasama ang fixtures they require. But for the design and construction cost, we just provide for the overall shell and the finish of the check nila yung accomplishment dun sa bahay bago sila mag-release. Pag nagpapaloan kasi, for example, may gustong magpagawa ng bahay, nagpa-loan, So next is construction. Pag-uusapan naman natin ang construction. So ano nga ba ang construction? Paano ang proseso ng bidding at ano yung dapat tignan? Ang bidding naman, dito sa bidding, kapag let's say nakahanap ka ng architect na magde-design ng bahay mo, siya na rin makipag-coordinate usually sa mga engineers natin, mga civil engineers, electrical engineers, is mga master plumber, para mabuo yung mga blueprints at plano ng bahay mo. Kapag kumpleto na ang design ng bahay, pwede nyo na po siya ipa-bidding. So usually, maghahanap kayo ng mga contractors, tapos magpapakot kayo isa-isa para at least ma-compare nyo rin yung presyo. Siyempre, i-check nyo na rin ang background, ano yung mga natapos na works and mga sample works ng mga contractors na i-check nyo mabuti kasi sila yung gagawa ng bahay nyo. So, meron naman na sila mismo yung nag-hire ng workers. Tingnan natin paano malalaman if qualified ba ang mga workers. Usually, kapag foreman, ang suggest ko talaga is much more older. Hanapan niyo po sila ng NBI and police clearance and usually drug test. Ang skilled workers naman usually is 30 years old and above. Then, at least mga 3 ID siguro. Tapos mga NBI and police clearance. And kapag maghanap kayo ng installer ng electrical at plumbing, at least merong NC2 na TESDA. So, i-check nyo po yung karanasan and background nila, kung ilang taon na po sila sa industriya, kung alam ba nila yung mga projects na kaya nilang i-handle. Then, syempre, suriin nyo mabuti kung legit ba ang mga certification nila. And syempre, ask nyo rin yung referral mula sa mga ibang tao. At kung ano yung comment ng mga nakatrabaho na sa kanila. Usually naman dito, kapag meron mga workers, ideally mag-hire po tayo ng mga site architects and site engineers na mag-check ng construction po natin para to make sure na nasusunod po yung plano. Kasi syempre, kailangan rin natin ng technical person to interpret the the plans. So usually, pwedeng project management, at least merong technical side as your representative during construction. So i-explain ko naman anong difference ng pakyawan and arawan kapag construction. So, arawan, ang pros naman niya is mas madali magbago ng plano habang nag-uumpisa ang proyekto. So, kung meron kayong mga last minute na ipapa-adjust, pwede to kasi since arawan naman ang usual bayad sa mga tao. Transparency ang bayad nyo is actual na oras na mga na trabaho nila. Kaya mas nakikita mo ang gastos. Kumbaga, mas calculated mo ang mga gastos. Then, actually, kapag arawan, mas maayos yung kalidad. Kasi mas nakatuon yung gagawa sa kalidad. Ang cons naman dito, possible na maging mataas yung gastos
ng construction nyo. Kasi maaaring umabot ng mas mataas yung halaga minsan. Ang nangyayari kasi dito is bumabagal. I mean, posibleng bagalan nila kasi per day kasi sila nagbabayad. Kailangan rin ng masusing monitoring and pagbabantay. So, kumbaga kung arawan, kailangan may nagmo-monitor, nagbabantay talaga sila sa progress ng trabaho. So, meron kang as owner, at least may representative ka na mag-check on site. Yun naman yung cons nun. And number three, posibleng delays kasi karamihan, kung maraming araw na may trabaho or wala trabaho, mostly magiging mas magastos ang project dito. Kasi again, possible na medyo mas mabagal. Common na owner-supplied equipments naman kapag, let's say, kukuha lang kayo ng site architect, site engineer to monitor, to manage the project. Ang commonly owner-supplied na equipments is mga cut-off saw. Ito yung pang-cut ng bakal, ang circular saw sa mga kahoy, drills, tools, test welding machine, and mga scaffolding, cement mixer. Ang cons, actually, kapag direct kayo sa tao, wala silang liability and posible nilang masira ang i-invest yung gamit. So, ayun yung downside compared to contractor. Kapag contractor kasi, usually, sila kompleto na yung gamit. Pero kung let's say kung magdadirect kayo sa tao, commonly possible na masira nila ang gamit nyo. So, didiscuss ko naman po yung pakyawan at arawan. Ang pros naman nito, fix yung cost. So, dito, nakapirma na yung halaga. Kumbaga, mas madali i-budget yung per phase ng construction. Number two, mas madaling pamahalaan kasi isa lang ang kausap nyo. Kaya mas simple ang communication. Then, mabilis na yung proseso. Karaniwan na kasi mas mabilis kasi syempre, mas goal nila matapos agad para mas malaki ang kita nila. Ang cons naman dito, guys, limitado ang flexibility. Kung may magbago sa plano, usually nagpapa-add sila talaga ng bayad. Ang risk lang dito is pwedeng bilisan nila yung trabaho and mag-suffer yung quality. Kasi yung process and methodology mas mabilis para mas mataas yung kita nila. Cons rin dito is mas mataas yung initial na down payment compared sa arawan na usually weekly ang bayad. So, i-discuss ko naman po ang difference ng site architect at site engineer. Actually, kailangan nyo rin talaga sila kapag magko-construct kayo ng bahay. Dahil sila rin yung mag-check kung tama ba yun na i-implement on-site. So, ang rules sila commonly is pwedeng attendance, then or pwede rin meron kayong timekeeper. Nag-inventory rin ng mga materials na dinideliver on-site, pati inventory rin mga tools and equipment para may tracking. Mostly sila rin nagko-coordinate sa mga hardware for orders ng mga bakal or kaya mga kahoy on-site. So, let's say sa week na to, kailangan ng materyales na certain na ganito. Usually sila na yung go-order. Then, meron silang monitoring. Usually, ang perks naman pag may site architect and site engineer, syempre, quality control and quality assurance. Syempre, ayaw nyo naman yung bahay na babuyin lang para lang makatipid. Pero, since titirahan nyo naman siya ng around 20 years, titira din yung mga anak nyo, mga apo nyo, ideally, meron talagang professional na magbabantay on-site. Kasi, let's say, mataas man sa cost sa una, pero since kayo naman ang titira doon, mag-invest na rin kayo sa professionals. And syempre, progress tracking.
Mas madali kausap, honestly, yung mga direct sa architects at engineers since technical person na sila. Mas madali nilang i-explain ang progress ng construction. So, bigyan ko na lang kayo ng tip pag magko-construct kayo. This is GPS map camera. Libre lang to sa App Store. Dito is kung ang common kasi na scenarios kapag construction, minsan nadadaya. Kung arawan na, minsan nadadaya ang attendance. So, ito yung usual na ginagawa namin. Picture siya, makita nyo na yung date and yung time, pati location. And pwede nyo siya gamitin for attendance or site updates, kung mangingi kayo ng updates. Para at least alam nyo kung ano yung nagagawa sa specific oras na yon at specific place na yon. Kasi, syempre, let's say kung nag-arawan kayo, tapos hindi nyo talaga alam kung nagtatrabaho ang mga tao, dito malalaman nyo kung merong kayong in charge na architects or engineers rin na magsisend ng updates para sa inyong mga clients. Dito mas kampante kayo na umuusad ang project nyo at hindi kayo nagbabayad sa hangin. Ito naman, mag-ingat po tayo sa mga ganito. Common kasi na ah, nangyayari is nagiging consulting na ang Facebook page. And hindi natin maiiwasan, syempre, halo ang mga architects, engineers. Meron na rin po tayong mga illegal practitioners din. So, meron dito na nagpa-quote ng construction, labor, and materials. Dito, makita nyo, sinulat lang talaga. And if mapapansin nyo, usually estimate lang rin naman talaga. Quotation sa kanya yan ng panday. So, tinatanong niya kung lugi ba or talo. And kaya bang matapos yan sa lot area na yan. So, kung bahay rin ang pag-iinvestan nyo, syempre, doon na kayo sa mas sure. And at least meron technical person na pwedeng magbantay ng project nyo. Dito naman is, gusto mo ba magpatayo ng bahay, floor plan mo, libre na ang material computation and perspective. So, 5K lang ang pagawa sa amin. So, dito din natin maiiwasan ng mga gantong cases. Pero, ang risky kasi. And, ayun nga, ina-advocate rin namin na actually, lumapit kayo sa mga professionals na mga architects at mga engineers para sa bahay niyo. Kasi sila rin makakatulong sa inyo. So, ito yung tandaan nyo guys. Ang isang bahay kasi ang pinakamalaking investment. Kaya mas mabuting simulan ito ng tama. Siyempre, ang magandang disenyo, hindi mura. Pero ang murang disenyo, hindi rin maganda. So, pili na lang kayo. So, dito naman, ito yung mga pages namin. Architect Danny and Dayan. Dito, nag-share kami ng mga videos about design construction. Dito naman sa Facebook group namin is Kabay Community. Nag-share rin po kami ng mga insights about house design and construction. Ang maganda dun guys, libre lang to. So, we strive to educate people na kung paano magpagawa rin ng bahay para maiwasan po talaga ang ma-scam or kaya matakbuhan. Kasi honestly, yung mga clients din namin, may mga bad experience. Then, saka lang sila lumapit sa professional. Kung meron man, at least dito, kung nag-start na kayo agad sa professional, along the way, mas smooth yung magiging flow. So, thank you very much, everyone. And Thank you, thank you. Gising thank pa you ba very lahat? much. Type 1 naman kung gising pa ang lahat. Okay. Yun. Sige. Okay, ang next na gagawin muna natin is question and answer. Question and answer tayo. So, baka meron kayong mga questions at sasagutin po ni Architect Danny and Dayan. Okay, kay Miss Nora Cordon, pwede ba mag-start ng design ng architect without seeing the actual site? Depende po yan. Kung pwede naman pong merong mga supporting documents na nagpo-provide sila client. For example, meron pong mga topographical map,
At meron din pong mga title, technical description. Pwede po muna ma-plot. Pero kung meron nga pong slope, kailangan po makita yung topographical map. Pero mas mainam po siguro na mas pabisita rin po ni architect. Ako, Ah. sorry. So, dito naman, actually, most of our clients is OFWs and working abroad. And meron lang silang kopya ng title. Sa title na yon, meron kaming app kung saan i-plot lang namin yung title. Makikita na namin kung saan siya located sa Google Maps. And makikita na rin namin yung kung binabahaba yung lugar, kung sloping ba, ano yung mga nakapaligid. And then, nakikita na rin namin yung kung saan yung north, yung east, yung south, and west. Kasi dito naman, kinoconsider rin namin yung orientation ng lote nyo. Usually, usually we do, nag-a-analyze rin kami kung ano yung magandang orientation para sa lote. So, next question dito is, kailan po nire-require ang soil test? Sa ibang cities po, 3-story and up. Meron sa ibang cities, 2-story and up. Okay, ang soil test po kasi kadalasan ginagawa to ng mga engineer. Kadalasan yung geo-engineer po ang kailangan dyan. And of course, isusukatin po nila, tetest nila yung lupa nyo kung may capacity ba na kaya ba 2-story or more. Yun po yung kadalasang chine-check. So per borehole po, borehole yun po yung parang pambutas po nila na ginagawa. Tapos makikita kung ano yung classification ng lupa. Kung malambot ito, kailangan mas malalim yung pundasyon. Kung mas mataas yung adobe at nakaalsa, mag-a-adjust tayo ng foundation plan ni engineer. Okay? So, yung soil test, si munisipyo ang nagre-require. Yes, si munisipyo po ang nagre-require ng soil test. Lalo na kung 2-story or more po. Yun po yung number 1 requirement. So for us, just so aware rin yung mga iba, ang soil test, ito yung i-check yung lote nyo kung malambot ba or matigas o kung hanggang saan yung adobe. Dito kasi magbabase ang civil engineer kung gaano kalalim or gaano kalapad ang magiging pundasyon nyo ng bahay. In case man na malambot ang lupa nyo at nagpatayo kayo ng bahay nang hindi nalalaman ang soil test or yung tibay ng lote nyo, possible, katulad sa mga initial namin na pinakitang picture, tumabingi po yung bahay nyo. Once tumabingi po yung bahay nyo, mahirap na po siyang ibalik sa dati. Kaya, depende rin sa location, minsan nire-require po siya ng munisipyo. Next question is, magkano po usual fee ng architect? Ang usual fee po ng architect ay nakapidepende kung ano po ang ipapadesign nyo. Kung residential po ba, commercial, or industrial, or pwedeng mga fit-out lang. Pwede rin mga kiosk. So, nakadepende rin po siya sa floor area at sa laki. But, usually, it varies po per professional. Usually, kapag nagtanong po kayo sa architect, ano pong detalye ng project nyo? And doon pa lang po nagbe-base ng professional fee. Wala rin po kasing standard na professional fee kasi hindi po pwedeng, yun nga po, tulad ng mga sinasabi ko sa vlog, hindi pwede ang electrical plumbing ng pang-residential sa resort. So, nag-iiba po talaga kadalasan ang professional fee. Magbabase po yan kapag nagpa-consultant po kayo kala architect at sa mga engineers. Doon po nagbabase ang fees. Okay, next question. Okay ba yung estimate na price per square meter? Okay. Yung nakikita po natin online, okay, kadalasan yung mga 30,000, 35,000. It is a rough estimate. Ang tinatawag po natin sa rough estimate, hindi po siya exact na estimate. Pero kadalasan yung prices po kapag na-construct na, halos nandun lang din po sa number na yun o sa range na yun. Kaya rin po siya naging parang reference. And online, ina-advertise din po yung ganong computation. Pero mas maganda pong makita nyo sa bill of materials kung magkano talaga yung magagastos at depende po talaga sa design na gusto nyo kung Bali inspired ba yan o kaya yung pang Mediterranean tulad sa mga camellia. Doon po nagbabase tayo ng estimate ng pricing. So maganda rin po may plano, may 3D at may mga engineering drawings. Okay, next question basahin ko lang si Architect Dan pwede sumagot. Good morning, Arky.
Nararapat bang magtiwala sa kakilala mo na architect like kaibigan mo siya? Architect na yan. So, nakadepende po siya, no, sir? Actually, pwede naman. Depende. Actually, pag namimili lang rin naman yung mga clients namin, pang architects, tinitignan nila yung portfolio. Actually, mga architects, iba-iba kasi yung mga design style niyan. So, let's say, itong specific architect na to, ito yung style ng mga bahay na design niya. Ito yung sa amin, ito yung mga style. And then sa isang architect, ito yung mga style ng bahay niya. Usually, nakadepende rin. I-check nyo rin po yung portfolio para check nyo if match. And then kung kaya naman gawin, kung match naman kayo, go ahead, kunin niyo yung kaibigan nyo na yan. And ideally, guys, kung magpapadesign kayo ng bahay or magpapagawa ng bahay, unang lalapitan po si architect. Kasi sila po yung nagde-design ng bahay. And then, pwedeng sila na rin po mag-coordinate sa mga engineers natin para once natapos na ang floor plan at design po ng bahay, pwede na po siya gawan ng mga architectural plans, structural plans, electrical at plumbing. Pero usually, nag-start po talaga tayo sa design. So next is, paano po yung soil test? Sino gagawa nun? Yung contractor. Soil test po again, ito yung usually mahaba siyang bakal na stick na ihuhukay yung lote nyo. Then, i-check, kukuha ng mga samples para ma-check kung kung matigas ba ito sa certain level and yung soil bearing capacity niya. Kung masyado malaki ang building mo, kaya ba niya? Okay, next question. Do you provide contractor services also or design only? Now, as architects po, we provide design. Now, the build or the contracting construction po depends on the client if you want to provide also to the administration of the designer yung construction. But again, you can have different contractors naman po. Wala naman pong problema doon. Kasi maaaring design po natin, kunyari for example, kila Architect Dayan nagpa-design, maaaring si contractor po is dun sa location nyo. For example, ang location is in Siquijor. Sa Siquijor po natin, ihanap tayo pwede kay contractor. Susundan lang po nila yung design ni architect. So maganda rin po yung ganong process para may ano rin po kayo, mayroon rin po kayong freedom to choose sa mga contractor kasi maaaring may prices na pasok dun sa at mga specifications na kaya nung isang contractor and then you have the choice to do bidding. So pwede po yun. Pero design kadalasan nyo po in-offer namin as architect. Okay? Next, wait, a question po from FB Live, from Facebook Live. Pwede po ba magtayo ng staycation sa loob ng subdivision? Okay, depende rin yan sa admin nyo. Okay, kasi minsan may mga nagpapagawa ng staycation kaso merong rules or deed of restriction nga pong tinatawag. Pag may rules ang HOA na bawal magingay, bawal ang certain na na classification ng property sa property na yon, hindi po talaga pwede. Pero meron po talagang open naman. And kadalasan po sa subdivision dito, madalas open naman po sila sa mga rental or commercial na pwedeng design para sa property. Kasi hindi naman po mahigpit lahat. Unless medyo big time po yung developer like sila Mega World or sila Camellia. Some of them hindi po talaga inaalaw. Okay? At least mag-follow na rin po tayo sa admin rules. Next question ko is Arky, nakakuha ang house and lot sa isang homes sa San Mateo. Turnover po siya by 2026. Semi-finished siya. Sino ang dapat kukunin para sa loob niya? Architect or interior designer? Good question po. Maraming salamat. Actually, if papagawa nyo po yung interior design, lalapit po tayo sa mga interior designer. Okay? Meron po kasing mga companies, mga big companies and mga small architectural firm na meron silang interior designer sa company nila. Better make sure na meron din pong licenses and certifications sa interior designer para masunod po yung design na gusto nyo para sa mga ganyang mga nata-turnover na semi-finished. At least may architect or interior designer din na involved. Okay, next question.
So, for next question, galing sa FB Live, how much po yung DP pag mag-bank loan? Usually, mas malaki yung DP ng bank, around 30%. But, ang difference niya sa pag-ibig loan, yung pag-ibig loan, magbibigay siya ng valuation nila kung magkano yung lote na nasanlang. Or if meron existing property doon, kung magkano. Pero, kailangan mo pa rin ng initial budget para doon. So, if bank, around 30%. It varies kada bank. Then, next is how much usually ang soil test. Pag province, usually ranges siya from 30 to 35 per borehole. So, kung mas malaki po yung lote nyo, mas madaming borehole po yung kailangan kasi mas malaki yung area. Good evening, Architect Danny and Dayan. Sa dami nang nagliparan sa Facebook page na nag-offer ng services, hindi naman technical licensed professionals, pwede kayang i-take down ang mismong FB. Nag-report na ako dati, wala naman nangyari. Pa-shoutout, oy, sa UAP Cavite, Tierra Alta. See you sa NatCon 50. Architect, hello, nice to see you again. Salamat ulit sa pag-attend ng aming free webinar. Si Sir is lagi siyang nasa free webinars namin. And shout out sa Cavite UAP, Cavite Tierra Alta chapter. Now, kailangan talaga ma-mass report yung mga ganyang mga pages eh. Pero kasi some groups o kaya mga pages, minsan hindi na sila yung may hawak or ibang admin na. Kaya hindi rin nagagawa ng paraan para ma-delete or ma-report. Pero usually kapag na-mass report, may tendency si Facebook na mismo yung gumagawa ng paraan para alisin. Pero that's true, ang dami na nagkakalat ngayon ng mga hindi na unethical o kaya mali-maling services. Pero lalapit pa rin tayo sa mga professionals. Thank you, Architect. And next question is from FB Live, Facebook Live ulit. Gagawa ba kayo sa Santiago, Isabela? Gumagawa po kami ng design all over the Philippines naman po. No problem po dyan. Another question from Facebook Live. Magkano po pag ipa 2-story yung bungalow na bahay ko po? Want to answer, Architect yan? So, initially, yung bungalow, i-check muna if kaya ba ng structural design niya ang 2-story. Usually kasi, since magdadagdag po ng slab, magkakaroon po ng load. Pwede po yung design niya is pang bungalow house lang. Actually, yung ibang bungalow sa Pinas walang poste. Pero kung ang design niya talaga is malalaki yung bakal and kaya po yung load ng second floor, pwede naman po. Ito minsan nangyayari kapag limited lang yung budget ng client. Usually, ang ginagawa nila, let's say bungalow muna na may slab and saka pa lang sila nagpapa-second floor kapag may budget na. Pero, most likely, dapat po i-check ng mga civil engineer and structural engineer natin kung kaya ba ng structure na mag-second floor. If hindi naman masyado, pwede po tayo gumamit ng light material and metal framing para sa second floor. Usually, pwedeng gumamit ng mga hard deflex, tapos mga framing para light material lang po yung second floor. Kung hindi po masyado kaya ng structure. So next question, pwede po ba magpatayo ng bahay sa for sure, I think foreclosed lot ba to? Or beachfront na hindi titled pero may permit ng DENR. So for sure meaning beachfront. Ang cons naman po dito is meron po kasi kaming na-feature na nagpatayo siya ng 3 palapag na bahay sa beachfront. Pero tumabingi po ito. Usually mga beachfront po natin is mahina po ang load bearing capacity ng soil nila. Kaya usually, if mapapansin niyo po sa mga matatabing beachfront, mas malalalim po yung pundasyon nila. And syempre, ang magde-design po ng pundasyon ay ang ating mga civil engineers at mga structural engineers. In terms of sa pagpapatayo ng bahay, risky po siya actually kasi wala po siyang title. So for next week's webinar, we'll be discussing about usapang titulo na guys. So plug ko na lang rin, this is on Tuesday, 7 p.m. We'll be inviting a real estate broker to discuss about mga titulo, mga transfer from tax deed to title, lahat about titulo. So abangan niyo yan next week guys.
Alright, exciting. Sige. Next week guys abangan namin kayo. So, Tuesday yon. So, next question. Pwede po bang magpa-design lang ng bahay tapos si foreman na bahalang mag-follow sa floor plan? Kasi super layo ng lugar as in malayo sa sibilisasyon. Okay. So, pwede po magpa-design kila architect at sa mga engineers para meron tayong susundan. Ngayon, hindi po talaga maiiwasan na medyo malalayo yung mga lugar. So, pwedeng ipagkatiwala lang sa foreman. Maaari naman pong mas maganda kung masusunod yung nabanggit ni Architect Dayan na merong qualification si foreman. Hindi yung parang nahila lang ni kumpare dyan sa gilid. Siya na yung bahala mason o mag all around dyan sa ano. At least merong qualification or at least mapagkakatiwalaan nyo na yung pera nyo is hindi masasayang. Pero kung kaya nyo makumuha or kakilala man yan, kahit nasa malayo, baka meron naman dyan isang engineer o kaya architect, at least mapacheck. Okay, meron na nagpa-project management, pwede naman po yun. Kasi magkano naman po ibabayad natin onting halaga para ma-double check lang kung substandard ba yung mga materials na ginagamit or baka tinipid. Yun lang naman po yung iwasan natin. Okay, next question po natin. Kung magpapagawa pong minabahay sa inyo, can you also help your client to obtaining building permit? Pwede naman po kasi meron naman po tayong mga liaison officer. Si liaison officer, kadalasan po sila po yung naglalakad ng mga building permit. And of course, may times po talaga na kailangan rin po ng mga signatures nyo and yung mga documents nyo. So, time to time, kailangan po nilang puntahan kayo for signatories. So, if sobrang busy po ng client, usually, pwede naman pong may mga liaison officer na tutulong dyan. Okay, next question. After Architect Dayan, questioning by experience are key. Na-turn off ako sa nalabasan ng gawa niya. By experience are key. Okay. Gawa niya sa house ng friend namin, lol. Pati ako hindi natuwa. Sabi kasi nila bakit kasi kumuha ng kakilala mo? Hindi ka magagalit kasi kaibigan mo lol. Ayun po, meron naman na po tayong social media ngayon, nakikita nyo sa Facebook and everything. And if nakikita nyo talagang may design, tapos na turnover na sa clients, tulad ng mga pinakita namin sa profile, ay sa photos po kanina, ibig sabihin na turnover po na yun po yung mismong design. Now, design is an experience din po. It's a step-by-step process experience. So, kailangan habang every step of the way, nakikita rin po ni client, nagpapa-approve din po sila architect. Kung kinalabasan niya is hindi maganda, kaya po na turn off po kayo, maaring hindi po yata yun yung architect na tugma sa inyo. And baka yung architect na yun is hindi pa bihasa sa pagde-design. So, of course, we want licensed architects po talaga kasi marami na, at least may experience. Pero if ever na iba po kasi, minsan sa student o sa mga architects na apprentice pa lang nagpapadesign. Kung licensed man siya, kailangan po mag-improve yung design. Yun po yung kailangan. Next question. From Facebook Live, magkano po pag ipa-two-story yung bungalow sa bahay ko po? Depende po yan kung ano pong floor area yung magagamit. And meron naman na po ngayon na pwede pong light material yung sa taas. Wala namang problema as long as supported siya structurally and safe. Pero yung mas maganda rin po ma-inspect muna nila engineer yung bungalow nyo kasi baka hindi pala may kapasidad na buhatin yung second floor. Kapag may mga load po kasi ang second floor, maaring ano rin po siya, bumigay. So, mas maganda rin po na kung sakali mang may old plans po kayo, makita nyo may nakaabang para sa second floor, wala naman pong problema at as long as ma-inspect ni civil engineer. Okay, last question muna sa akin. Yung magso-soil test ba ang affiliate sa municipal or private engineer? Yun nga po, geo-engineer po yung kailangan natin lapitan. Okay. Meron rin po kasing mga kadalasan katapat ng munisipyo, malapit sa munisipyo. May mga geo-engineer na nagpo-provide ng soil testing. Meron din naman po kasing kadalasan, require din po ni munisipyo na punta kayo sa labas, sa tapat, meron nag-offer ng mga soil test. So, minsan yan po yung mga negosyo na kalapit ng mga munisipyo kasi alam nilang parang one-stop shop na lang din po. Kasi alam nila na yun yung ire-require ni munisipyo. Okay, yung comment lang naman po, can I consult you about this? Sana hindi kayo magsawa sa pagtulong, appreciated. Yes, pwede po kayo mag-consult, pwede kayo mag-message po. Mag-reply naman po kami as fast as we can and as much as possible. We want to always educate homeowners para hindi po tayo nalilito. Of course, para magtiwala rin po tayo ngayong taon sa mga professionals. Okay, si Architect Dayan naman po.
Alright, thank you very much. So next question natin, if meron ka pong design na download from Facebook, Pinterest, or papagaya mo yung existing design, existing cabinet resort example, nakita sa'yo, may legal implications po ba yun kung gagayahin? Actually, meron kasing intellectual property rights. If gawa po siya ng architects or mga designers. Pero hindi mo rin kasi mismo magagaya yung makukuha nyo online. Kasi again, iba po yung size ng mga lote and iba po yung magiging floor plan layout. Unless sobrang gaya nyo on mismo yung actual na plano yung mismo yung ginaya nyo. Pero mostly kasi mga design sa Facebook and Pinterest, hindi po posted yung floor plan. Mag-iba rin naman po yung design. Pero para mas match po sa inyo, nangyari po kasi ito sa iba naming clients sa mga previous nilang properties. Nag-grab lang po sila ng Facebook, pinakita lang sa foreman and then kay foreman na po bahala. Usually, baka baka hindi po yung kakalabasan na i-expect nyo siya. Kasi mas mabuti na po magpa-design na muna po tayo sa mga architects na kakilala natin ng floor plan and 3D kaysa po sa construction na po tayo mismo nagre-revise. Kumbaga kung natayo na mismo yung mismo structure na napagastos ka na ng 1 milyon and then hindi mo pala gusto ang design at papatibag natin, papabago, doble po ang magiging gastos. Kaya kung akala po nila na mahal ang architect, mas mahal po talaga sa construction. Lalo na kapag repairs and pagkakamali. And di mo, syempre, you don't feel good about it rin. Next, galing sa FB Live, si Rolex, Makad. Do you think mag-matter ang school nun? Gaano kahusay ang architect? Ito kasi, ang isa sa mga bias ko based sa mga experience sa mga architects sa mga hire ko na architects. Actually, different school, different po yung mga nagtuturo. Kami, actually, hindi po kami nakatingin sa school. Pero, kapag pumapasok po sa team po namin, we usually do design test. Kailangan po muna sila pumasa sa design test. Lalo na, i-check po namin kung yung planning and kung paano sila mag-3D and then mag-design. So, I think the school does not matter, but it's the skills pa rin that ang titignan, kumbaga yung output. How much po ang magpa-design po sa inyo? Again, it varies kung commercial or interior or residential. So, usually, hindi ko pa rin mo masabi. So, message na lang po kayo ng project details. So, pwede po kami magbigay ng estimate. Good evening. Example residential project, 3 floors, 450 floor area. Ito, 35,000 per square meter finish. And construction cost. So, dito pa rin, sir, actually, kinoconsider po namin yung lot nyo. Kung gaano po kalaki. Pero right now, hindi po kami yung kung ano ba to, sloping or meron rin kasi mga environmental factors on site. So, and depende po sa style rin po na gusto nyo. So, again, di po namin masabi for now. Go. Yeah, add ko lang din po regarding dito sa question. Let's say 450 po yung total floor area, no? Parang hindi rin po talaga ma-assure na 15.7 million yung magiging construction cost. So design fee, again, magbabase lang din naman po kami doon sa magiging pinaka floor area which is given naman. Pero yung sa elegant finish, depende po sa elegant finish kasi marami pong finishes na dinalagay din naman. So iba't iba na rin po yung finishes ngayon, hindi na tulad ng mga 2014. May mga iba't ibang finish na ngayon na magagaan tulad po ng mga nasa videos namin sa Facebook page namin. So it depends on the price. So mahirap po magbigay ng estimate na baka sobrang taas or sobrang baba. So hindi po kami makapagbigay ng final na cost base lang po dito sa mga example na nakalista lang. So meron po talaga tayong computation isa-isa. Dahil sila structural, bibilangan po yung mga bakal. Sila plumbing, i-compute at i-quantify ang mga pipes at mga pang-electrical. Okay? So, thank you po, Architect Danny Den. God bless. Thank you po. God bless din po sa inyo.
Thank you, Architect Danny. Your webinar is highly informative. Much appreciate po. Maraming salamat po sa panonood. Another question, Miss Nora Cordon. Hello po. Nice to see you again. Doable bang magpatayo ng bahay then yung homeowner is in abroad? Then yung part-time PM lang. Part-time project manager lang ang mag-oversee ng construction. Kahit nasa abroad naman po, pwede naman pong ma-construct yung house. Ang pinaka-importante lang po is, meron nga pong project manager, that's correct, to oversee the construction. So, someone technical to check the materials, the manpower, of course, the monitoring and yung time and money, kung nasusunod ba talaga, and of course, yung schedule. Kasi yun po yung role ng project manager. And if meron naman pong kamag-anak or kapamilya or katiwala na tumitingin din po sa site, mas maganda po para meron po kayong basis kung talaga nasusunod yung pag nagbibilling po sila. And yung progress billing po, before po kayo magbilling, at least meron pong mga weekly or progress report. Para at least safe lang din po kayo from both sides. So, wala namang pong problem kung nasa abroad. Ang problem po nun kung hindi naagapan from the very beginning dahil wala po tayong mga technical na presence sa site and wala rin po nagbabantay from your side. From Mr. Elmer Velasquez, how much po estimate sa 2-story na luxury, 150 to 200 square meter? Ulitin ko lang din po, ang hirap po mag-estimate talaga ng wala po kong idea kung anong luxury finish po yan. Whether it's marble po ba, it's granite. Iba-iba po yung price, iba-iba rin po yung sukat, kung gaano kalaking marble ba yan. Parang sa isang big wall ba yan sa likod, sa harap. Depende po. So, doon po tayo nag-estimate din sa design. So, maganda rin po lapit tayo sa mga design para masagot din po yan, yung designers. Hire nyo na si Architect Danny and then best and invest professional excellence. Thank you po, Ma'am Teresita, one of our previous clients rin po. Thank you po for subscribing. I hope we see your construction also in Guimaras. This is one of our clients who trusted us also. Can't wait to see you personally and do excellent communication. Thank you from John S. Toesta from Baltimore, Maryland. Maraming salamat po sa pagtitiwala at sa lagi pong pagsuporta sa amin. We give educational information for everyone naman po. Libre lang naman po ito. Kaya salamat po sa pagsuporta at sa pagtulong din sa ibang mga manonood kung meron na po kayong maaya manood. Thank you, Architect Danny and Diane. God bless. Miss Nora Cordon, salamat rin po sa lagi pong pagme-message namin. From FB Live, from John Ray Kapuyan. Hello, paano nyo kinukuha yung professional fee pang interior design? Residential, commercial, institutional, based sa practice. You can, actually for this one, you can consult interior designers for their fees. Kasi even kami po, nagko-consult kami sa interior designer. Depende rin po kung anong type ng interior design po yung papagawa nyo. Whether it's boho, Scandinavian, meron din mid-century, and then yung mga furniture pieces na kailangan, doon po yung may estimate po sila kung gaano kailangan pong laki at gaano yung sukat para doon sa interior design fees po nila. Kasi may mga interior design po, super detailed. So for example, ceiling, napakadetalye. At let's say meron po kayong mga gold trim, meron kayong mga, let's say mga wainscot para classic. Nasa interior designer po yan. Okay? Thank you po, Tandem Architect. Your webinar is a lifesaver to my future projects. Salamat po sa pag-share ng expertise. Hindi po kayo madamot sa knowledge. Yung iba kasi huyok, ayaw mag-share. Ayaw po namin ng gine-gatekeep po ang mga information kasi kailangan po talaga natin ng tamang knowledge at information dahil this is 2025. Again, inuulit-ulit ko po yun kasi this is not 2006 anymore na pwedeng kahit sino lang. Ngayon po, meron po talagang professionals para sa mga bawat trabaho. Kung doktor po, lalapitan natin kung may sakit tayo. Kesa pwede naman yung iba, albularyo, pero yung iba po nagpapa-hospital. Kung magpapagawa ng bahay, mas maganda pa rin po sa mga professionals like architect at engineer kesa po dun sa mga hindi natin sure or sigurado. From FB Live, ang price po ba, boss, ay nakadepende sa type ng design. Halimbawa, Scandinavian. Correct. Nakadepende po yan sa type ng design din po, kung interior po yan. And kung sa labas man po, exterior design, magbabago pa rin po, depende sa materials na gagamitin. So that's why we have bill of materials and for construction, bill of quantities. So far so good. Ang price po, okay. From
Facebook Live, Miss Angel Dadase Gomez. Wow, our previous client also watching from Singapore. Thank you for this webinar. Additional information sa planning. Maraming salamat din po and also sa pagtitiwala sa amin before with for the design of your house. I'm hoping na continuously okay rin po yung construction. So, our client from Singapore before. Okay? Okay, 8:55. So, almost 9 na. So, I think okay naman na rin sa mga questions. And for now, we can take a photo muna before we end the webinar. So, thank you rin po, Ms. Bautista, for the information. God bless. God bless po sa lahat. Okay lang po ba mag-on cam tayo for a photo? Just a few seconds lang po. I-screenshot lang namin. Yun, yung iba nag-open na po ng camera. Yan. Few seconds lang po and then i-screenshot namin and then we can have our rest na rin. Okay? Okay. So far, on na rin naman na halos. So, yan. Sige, antay pa ako mga few seconds. Ayun, yun. Sige. Hello, hello, hello. Ayun. Hello mga kabahay. Kamusta po kayo? Hello, ayan. Okay, sige, mukhang marami naman na rin naka-open ng camera. So, screenshot ko. 1, 2, 3. Okay. Salamat. At sa mga nagda-drive din, maraming salamat. Meron pa nag-open ng camera, pero okay lang. If ever, yes, mga Mr. P, sa architect na yan. So, thank you very much, guys. So plug ko lang yung next topic natin for next week. Ang usapang titulo naman tayo. So, kung meron kayo mga tanong kung paano mag-transfer, paano namatay na may-ari ng titulo, paano yung makukuha or paano na-transfer ang pangalan, and kung meron man kayong mga technical na tanong regarding sa mga titulo ng mga lote nyo, abangan natin ang live webinar ng Tuesday, 7 p.m. So, abangan ko kayo guys. See you again. Thank you very much and have a nice day. Good night. Bye-bye. Bye mga kabahay. God bless.